Garland Lay para sa buwan ng wika. So, ayun na nga, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Halina't samahan nyo kami sa aming paggawa ng Garland Lay na ito. Alam ko pong tapos na ang buwan ng Agosto, pero hayaan nyo kung ibahagi ko sa inyo ang mga ginawa naming paghahanda para sa buwan ng wika. At syempre, ako po ang naatasan na gumawa ng Garland Lay para po sa mga hurado at para na rin po sa mga panauhin na magsisidalo sa amin pong programa. Medyo matrabaho nga lang yung garland play nito, pero sinisigurado ko po sa inyong napaka-aesthetic at maganda po ang kalalabasan nito. At hindi ko po kakayanin kung ako po'y mag-isa lamang nagagawa ng mga ito. Maraming salamat nga pala sa aming mga estudyante na hindi nagdalawang isip na ako'y tulungan dito. At ganito nga po pala gumawa ng talulot ng mirasol. Yes po, para siyang mirasol yung lay na gagawin po natin. Iti sabsar parang nangyayari sa pagmadin. Ay, na public. Naka-extra care. Iti na ano mabalbas ka lababo. Tapos di ba ba nga aji? Kahit nga matrabaho itong lay na aming ginagawa ay hindi ako nabagot dahil sa mga kasama ko at lalong-lalo na itong si Charisma na mas marami pa atang naidaldal kaysa sa nagawa. Char! Hindi naman halata sa video na talagang siya'y madaldal. Sobrang salamat nga din pala kay Mom/Ate Edralyn na kahit juntis na ay hindi nagdalawang isip na ako'y tulungan. Tinatahi naman niya ang magkabilang dulo ng tela para mas maayos at mas presentable itong tignan. Pagkatapos naman yan ay saka ko na ito ididikit sa tela gamit ang stick glue. Maraming salamat din pala kay Ma'am Jeanette na nagpahiram ng kanyang glue guide. At teka, parang may mali sa aking nagawang lay o sa tela? Sa tela siguro. Para mas mapabilis nga ang paggawa ng matalulot, ay sinubukan kong gumamit ng kandila. Kumpara nung una ko akong gumagawa ng matalulot, ay mas mabilis na ako ngayon. Kung dati 2 minuto ang ginugugol ko sa paggawa, ngayon ay mga 20 segundo na lang siguro. Ang yabang, char! Happy birthday to me, Charias! O, sabi naman sa inyo, mabilis na akong gumawa. Salitan nga sana ang beige at white, kaso nga lang, malapit na akong maubusan ng satin ribbon dahil ang mga ginagamit ko dito ay tira ko noong kami ay nag-DIY din ng mga invitation noong kasal namin. Kailangan ko tapusin ito sa mas lalong madaling panahon dahil kinabukasan ay may pupuntahan din kami. Kaya naman, inuwi ko na ang paggawa ng lay. For the hurado naman tayo ng District Redaton sa mababang paaralan ng Agigikan. Hindi nga lang pala brown yung nagawa kong garland dito, gumawa rin pala ako dito ng kulay pink. At dahil hindi kaaya-ayang tignan tong likod nito, syempre dapat aesthetic din ang likod. Kaya naman, tinakpan ko na rin siya gamit nung mga gamit na ring folder. Hindi nga lang ito ang iniisip ko sa mapagkakataong ito dahil malaking hamon naman ang nag-aabang sa akin. Ako po ay magiging MC o tagapagdaloy ng programa para sa Ginoo at binibining buwan ng wika. Alap po! First time ko itong mararanasan. Yes po, first time kong magiging MC ng pageant. Alap po! So, 1,000,000% naman yung kaba ko dito kahit na sa isang araw pa naman. Sa isang araw pa girl, pero never pa kayo nag-meet ng partner mo. Alap kasi nga, alam ko naman sa sarili ko na hindi ko to kaya. At syempre hindi ko pwedeng kalimutan si Ma'am Riza. Uy, madam. Thank you so much sa laging pag-oo sa akin. Hindi lang pala para sa mahurado at mga panauhin ang gagawan ko, pati na rin pala ang mga ginoong makakasali sa top 5. Kaya ang atin yung girl ay hindi pa po pwedeng matulog. Super fast forward na nga, kinabukasan bago ang pageant o ang programa ay inihanda na namin lahat ng aming kakailanganin upang sa ganun ay hindi na kami mataranta. Ayan nga't nilalagay ko or nilalagyan ko na ng pin ang bawat lay. Ala po!
sa wakas. So, yun lang naman. Salamat! Pa-follow, like, and share na rin po.